I love summer in Japan! Let's go! Natatakot ako baka pag sumakay ako dyan, mawala na naman ako, B. I'm always lost every day. That's why I love Japan. Very solo traveler friendly talaga dito. Hi! Sabi ko na parang bakit. Super fun po. Hi guys! Welcome back to my channel. It's another day here in Osaka, Japan. Maulan ngayon sa Osaka. Actually kahapon pa siya ulan ng ulan, ambon ng ambon, pati nung gabi. Kaya tumambay na lang kami ng mga nakilala kong friends sa hostel. Nakatambay na lang kami dyan sa hostel kagabi kasi ang ulan talaga. Tapos ngayon, medyo basa rin yung ibang daan. At chinek ko yung weather forecast. Maulan ngayon, so nagdala ako ng payong. Nabili ko to sa 7-Eleven kagabi kasi nga umuulan. And then for today's video, we are going to an outlet store na famous dito sa Osaka. It's called Rinko Premium Outlet Store. But before that, kumain muna tayo. So dahil kakain tayo, naisipan ko, daan na lang din muna tayo sa Koromon Market. Sobrang sikat din yan na market dito sa Osaka. Kumain na ako doon dati. So ngayon sabi ko, tara, parang na-miss ko yung Koromon Market. So lakarin na lang natin. It's just a 14-minute walk from my hostel. So before tayo mag-outlet store, tingnan natin kung meron tayong mabibiling shopping doon. Kain muna tayo. Ito ang Osaka, guys. This is Osaka. Yes, lakad lang tayo. Saglit naman to 14 minutes. By the way guys, bukas pala pupunta tayo sa Kyoto kasama ng mga nakilala kong friends. Actually supposed to be Nagoya ang next kong destination. Buti na lang hindi ko pa na-book yung mga kailangan ko, like activities, transportation, mga Shinkansen. Buti hindi pa ako nag-book. Tapos may nag-aya kasi sa akin ng mga nakilala ko sa hostel, magko-Kyoto daw sila. Tapos magbo-bike lang sila sa Kyoto. Parang sabi ko, parang it's a different perspective. Kasi pag nagta-travel tayo, usually mga tourist spots yung pinupuntahan natin. Sila, yung mga nakilala kong Chinese, yung trip nila, hindi sila mag-stay sa city center. Mag-stay sila ng medyo malayo sa city. Kasi mahilig sila sa mga laid back, mga tahimik na lugar. Sabi ko, oh my God, parang ibang angle ng Kyoto, ibang angle ng pagta-travel naman. Sabi ko, parang interesting. Sabi nila, tara na, sumama ka na. So sabi ko, okay, sige. Iti-tweak ko na lang ang itinerary ko. Uunahin ko na lang yung Kyoto before ako mag-Nagoya. So sige, sabi ko, okay, sama ako sa Kyoto para kakaibang. Tapos sila pag nagta-travel sila, hindi sila yung parang naka-plan na lahat. Sabi nila, nag-book muna sila ng 2 nights sa Kyoto. If magustuhan nila sa Kyoto, mag-i-extend sila ng more days. If hindi nila magustuhan, lilipat sila sa ibang lugar. Sabi ko, ay, sana all. Kasi sa atin, no, pag nagta-travel tayo, parang nakalatag na yan. Buong itinerary natin for the week, nakabook na lahat yan. Sila ganun sila mag-travel. Parang mag-book sila ng 2 nights, tas kung magustuhan nila, mag-i-extend sila. Pag hindi, lilipat sila sa ibang lugar. I think merong pros and cons, no, kasi baka mas mahal na kapag ganun yung gagawin mo. Pero at least meron silang parang flexibility na pag hindi nila magustuhan yung lugar, punta sila sa ibang lugar, no. So at least ibang angle. Sabi ko, sige nga, samahan ko yung trip niyo na yan. So magbo-bike tayo sa Kyoto bukas, guys. Okay. Dito ba tayo dadaan? Ay, diretso lang yata. Saka na ako bibili ng mga ganyan pag siguro last day ko na, or para hindi ako magbibitbit ng mga pasalubong. Yan, yung mga ganito yung nakakamiss sa Japan, no? Yung may mga ganyan, maraming nakapila, mga local stores nila. Sana hindi umulan para masarap lang maglakad. Ang haba ng pila nito. Ano ba yan? Takoyaki. Really? Ayun si Tulis Coffee. Two less lonely people in the world. Sana yung Koromon Market? Tama ba itong dinalakaran ko? Parang lumalayo ako. Ngayon, mas pinili ko talaga na mag-isa muna kasi nga bukas, di ba, kasama ko yung mga friends ko. Mag-i-English na naman ako buong araw, B. So sabi ko, wait lang, kailangan ko muna ng araw, ng day for myself para makapag-Tagalog kasi bukas mahihirapan na naman tayo. Pero nai-enjoy ko. Yun yung isa sa mga reasons kung bakit gusto ko rin mag-hostel talaga kasi ang dami kong nakikilalang mga mababait na tao, no? Di ba meron nga tayong connotation na yung mga Chinese, mga snob, but actually they're actually nice. Especially yung mga younger generation.
Napatunayan natin yan nung nagpunta tayo sa China. Sobrang babait nila, no? Kaya ngayon nung nag-aya sila na mag-Kyoto, sabi ko, sige, G tayo. Ang initial plan ko talaga, Nagoya muna ako, tapos pabalik ko, Kyoto. Kasi ang flight ko pa uwi nasa Osaka rin, so kailangan ko rin bumalik dito. Dapat Nagoya ako, tapos Kyoto. Pero babalik ta rin ko na lang. Magko-Kyoto na lang muna ako before Nagoya. May Apa Hotel dito. Anong Apa Hotel to? Isa sa mga sikat na hotel chain dito sa Manila, sa Japan. Apa Hotel Namba Ikihigashi. Ayan. Search nyo na lang, ganyan. Kasi maraming Apa Hotel dito eh. Malapit lang siya sa may Koromon Market. Again, makakakuha pa rin kayo ng 5% discount sa mga hotels nyo sa Klook using my discount code Marvin sa Mako Klook. And guys, nakarating na tayo sa Koromon Market. Let's go. Ito yung mga fish eel. Ito yung kinain ko dati last time eh. Mga 2,200. But ito mas maliit. 1,200 yen. And dito mo makikita yung mga lokal lang. Parang gusto ko ng karne. Mayroon bang fish eel plus karne na meat? Ganun. Ay, parang sarap din ng mga ganito. 1.5 lang oh. Okay, masarap kainin dito. Ayan, ang lalaki ng mga ganyan kalaki yung mga alimasag. Ayun no, lalaki. Don't touch. Parang sarap. Niluluto ba nila yan? Parang gusto ko magganito sushi. Ang sarap. Namiss ko yung Japan dahil sa mga ganito nila. Ayan oh, ang lalaki ng hipon. Scallops. Wow, ang daming seafood dito sa Koromon Market guys oh. Meron din silang mga ganitong rice meals. 2.5, 1.8 ganun. Namiss ko yung Koromon Market. Pag mag-Osaka kayo, punta kayo sa Koromon Market. May isa pang sinasabi na market yung nakilala kong friend sa hostel. Hindi siya sikat, mas local vibe daw siya. Nakalimutan. Tinanong ko kagabi, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero ito, sabi ko, sige, sa Koromon Market na nga lang. Magkano kaya yan? Kaso baka sumakit yung siya. 1,000 yan lang. Dito yung nagluluto-luto sila ng sushi sa harap mo. Tapos tatambay-tambay kayo dyan. Diba? Fresh na niluluto sa harapan mo. Parang today sushi yung sinasabi ng puso ko. Parang fresh na mga salmon nila o tsaka tuna. 2.5. Parang this one. This one? Yeah. Okay. 2,000. Yeah. So order tayo ng 3 tuna and 3 salmon. Cash only sila dito, walang card. So buti lang may extra cash pa. Where's the sauce? Soy sauce. Here? Inside. Inside? Okay. Thank you. Kita niyo ba ako? Dito na lang kasi ang hirap. So ito yung ating in-order. Let's go. Ito yung salmon na. Ito yung salmon, ito yung tuna. Tama ba? Or baliktad? Kung nabaliktad, kayo na mag-correct. May nagturo sa akin. Sino nga ba nagturo sa akin? Okay. Basta sa Creatorverse, nakalimutan ko. Ang tamang pagkain daw ng sushi, yung itong wasabi, konti lang, dapat on top. On top mo siya ilalagay yung wasabi. Tapos, pagka nasa top ng wasabi, tsaka mo ididip. Ididip mo siya dito sa baba. Para pag kinain mo daw, yung sauce nasa dila mo, tapos yung wasabi nasa may taas, hindi siya masyadong matapang. Hi. Sino ba nagturo sa akin? Si Kokoy ba? Kokoy ba? Nakalimutan ko naman sa Creatorverse. Nung kumakain kami, ganun doon yung tamang pagkain. Sorry. Grabe ito na barbecue inside. Sushi na Wait lang, nagugulumihanan ako kasi ang daming nangyayari dito sa paligid ko. Nasa taas yung wasabi. Hi. Sobrang lambot ng fish, saka hindi siya malansa.
Pero mas gusto ko pa rin yung tuna tsaka salmon sa Sapporo. So far, Sapporo yung nasa top list ko ng ganito. Sobrang fresh na fresh kasi doon. Wasabi pala, wasabi pala. Mostly, pwede rin yung credit card dito sa Japan. Pero dito sa Koromon Market, cash lang yan. O, baka cash lang. So, magdala na lang kayo ng extra cash. Buti na lang may extra cash ako. Pero puro lang ako card dito. Gcash card lang ako lagi. Again, as what I've mentioned before, sobrang hindi talaga ako mahilig sa mga raw na pagkain. Like, hindi mo ako mapapakain ng mga ganito. Pero yung, nung nag-Japan ako, dun ko lang na-appreciate na ang sarap niya pala. Sarap. Nabitin ako sa 6 na peraso. So 6 na peraso, 2,000 yen siya, no? Magkano yun? So mga 800? Yeah, 800 pesos. Nabitin ako. Bili tayo ng prutas. Merong melon na masarap dito sa may dulo. Dati para may nakita ko melon dun sa may dulo. Ayan, may mga ramen din sila. Ito, babubusog ka na. 1,500 lang, oh. 1,500 yen. Mas filling yan. Fish eel. 1,000 lang. Kaso kumain na ako. Bukas na lang. Bukas na lang. Yan, meron silang mga melon dito, guys. 200 yen yung isang slice. Ayan, may green din. Ano bang masarap, yung green or ito? Pero masarap yung ganito nila. Tara, bili tayo. Malamig ba ito? Yan, may iba pa silang prutas dito na hindi ko alam. Ano ba yan? Parang iba yung nai-imagine ko dyan. Okay guys, kainin na natin yung melon. 200 yen ito. Meron na rin siyang steak. So easy. Ay, pwede mo siyang igano kasi baka mahulog. Ayan. Ang tamis. Ang tamis talaga ng melon sa Japan. Tamis. Tsaka sobrang juicy, alam mo yun, parang matubig siya. Parang siyang watermelon. Ang tamis. Cheers. Pwedeng kumain kapag nakatayo ha. Tignan nyo, may mga kumakain din dito sa ano ko yun. Sila kuya. Basta wag ka lang maglakad-lakad. But actually sa Japan naman, especially sa big cities, parang naiintindihan naman nila kapag yung mga tourists na naglalakad, parang naiintindihan na lang nila. Marami kasing tourist na kumakain. But, pwede namang tumayo ka lang. Sorry. Guys, alam niyo naman in Japan, kahit sa ang sulok may vending machine, no? Ayan, no? Bili na ako ng juice, 120 yen. Ayan. Sarap nito, orange juice. Ay! Summer in Japan! I love summer in Japan. Ginet. Maano pa yan ha, makulimlim. Buti nga makulimlim pa ngayon kasi uulan. Pero, ang init pa rin. Tara, punta na tayo sa Rinko Premium Outlet. So, marami naman pwedeng sakyan papunta doon. I-search nyo na lang sa Google kung saan kayo banda. Kasi, iba-iba namang i-recommend ni Google. Depende kung saan location kayo, no? But, ito yung i-recommend niya sa akin. So, pupunta tayo sa Namba Station. Enter via south exit. Tapos sakay tayo ng Nankai Limited Express. 6 stops, 31 minutes to Rinko Town Station. Tapos lalakarin natin 11 minutes to Rinko Premium Outlet. Let's go. Ito na yata yun guys, ano? Namba Nankai. Yan ba yun? Yung blue? Pasok tayo. Let's go sa go. Thank you aircon. Love na love ko ang Japan guys, pero pag summer, kung kayo, pero sige kayo. Baka pwede naman, kasi mainit kasi. Pwede naman. Pero feeling ko wag, kapag first time nyo sa Japan, wag summer. Kasi para maganda yung memory. Baka mas maganda yung memory nyo pag hindi summer. Yun ay suggestion ko lang naman. Pero kung gusto niyo talaga na medyo mainit, pwede naman din. Ang lalaki, ganyan kalaki yung serving na yan. Mas 1,200 lang ang mura nito. 1,200. Kung dito tayo kumain, baka nabusog na tayo. Sa may mga ilalim lang ng train station. Yan din yung maganda sa Japan kasi yan eh.
yung mga ilalim ng train stations nila. May mga restaurants na, shopping, ayun. Mga bags, skincare. Ay, piling ako ng sunstick. Kasi wala na akong sunstick. At medyo nanlalaban yung araw kapag tanghali. Yung binibili ko is yung Nature Republic na yellow eh. Ito guys, ito ba yan? Yan, ito yung sunstick usually na binibili ko sa Japan. 1,650 kasi tax free lang yata pag naka 5,000. Tama ba? May certain threshold para mag tax free. Kasi ito lang naman bibiling ko, so ito yung 1,650 siya. Guys, na-enjoy ko siya kasi madali lang siyang gamitin. Actually, nakita ko sila Chuck and Joe, yung sa Creatorverse. Ganito rin yung gamit nila. Sabi ko, wala, yan din yung ginagamit ko. Nabibili ito sa Japan. Hindi ko alam kung meron ito sa Philippines. Try ko mag-link. Ililink ko dyan sa may product dito sa YouTube kung merong ano. Kung may makita kong ganito, pwede nyo matry. Ayan lang siya. Hassle-free. Ganun lang siya kabilis, di ba? Hindi pa siya maano. So, nagbabasa-basa ako ng mga messages namin sa group chat ng Creatorverse. Sila Chuck and Joe, pupunta rin sila ngayon sa Nagoya. Na-delay daw sila due to heavy rain. Yung Shinkansen is delayed until determined. Malakas ba yung ulan? Basta chinek ko kasi sa weather forecast maulan. Kaya nagdala ko ng payong eh. Na-delay daw sila pa Nagoya. Shucks. Nag-refresh ako ng Google guys kung yung Nankai Limited kasi yata parang kailangan ko ng ticket doon na separate. Merong ibang option na parang yung hindi na ako bibili ng bagong ticket. Ito na lang kaya. Namba Station, Shin Umamiya. Ay, ang dami. Ayoko niyan. Ang daming line blue, orange, red. Malalapit lang naman pero napapagod ako mag-transfer. Ito na nga lang Nankai, dalawa. Hindi ko mahanap yung Nankai. May Nankai dito kaso color blue. Yung Nankai kasi nila dito is color red. Ayan o. Red. Tapos ito is orange. Ito namang blue. Wala namang Nankai dyan. Namba City sa... Doon ako nalulost. Saan ba tong Nankai na color blue? Minsan pag... yung color coding, nagmamatch naman yan sa Google tsaka yung color nila dito. So minsan yun na lang yung palatandaan ko. Malawak din pala ng station. Malawak din yung station. Shopping ka na lang. Dito ka na lang mag-shopping. Huwag na dun sa premium outlet kasi ang layo. Actually, dito pa lang sa may Namba, marami na eh. May Uniqlo, GU, ABC Mart for shoes. Tapos nag-search din ako ng Second Street. Ayan o. Second Street yung binilhan natin sa Sapporo ng mga ukay-ukay. Ang daming branches, so 700 meters, Shinsaibashi. So mo dito na lang tayo. Tinamad. Totally hindi natin makita yung yung train station. Gusto nyo dito na lang tayo, no? Marami din namang shopping options dito. Hindi ko pa na-explore yung Second Street ng Osaka. Kasi may mga GU din. Dito na lang muna tayo. Tsaka na lang, pagbalik na lang yung isang outlet store. Kasi after Nagoya, ang last stop ko is Osaka. If may time pa tayo, pwede naman, tsaka na lang. Or ipupush natin. Kasi ito matagal kasi hindi ko makita yung Nankai. Hindi ko makita yung sakayan eh. Sige, itry muna natin kung itong Nankai Namba Station, di ba? Nankai. Color orange kasi. Kung same lang sila ng color blue, i-push natin. Pero kung hindi, ano na lang, plan B na lang tayo. Di ba? Grabe yung mga underground train station nila, no? Parang mall na talaga. O may Starbucks. O Nitsuka Tiger. Favorite yan ng mga Pilipino. Nai-stress talaga ako sa kulay. Kasi color blue dito sa Google, pero yung Nankai dito, color orange. Ayan o. Tapos Nankai Namba Station. Ate, wala namang blue na Nankai dito. Natatakot ako baka pag sumakay ako dyan, mawala na naman ako, B. I'm always lost every day. Yan na kaya yun? Sige nga. Pero mag-walk pa ako. Ano ba yun? Alam mo, wag mo nang bigyan ng problema yung sarili mo. May GU dito, may Uniqlo, may Second Street. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo mag-shopping sa area. Let's go. Actually, first time ko dito sa may Namba, Nankai. Parang mall siya, no? Maraming floors na mall.
Tapos may nabasa ko, meron na dito yung GU, ABC Mart, and then Uniqlo. So kung gusto niyo for example mag-shopping ng hindi mainit, especially ngayong mga ganitong summer season, no, you may want to consider dito lang sa may Namba Station, guys. May malaking mall na dito. Dito na yung mga bilihan. Pero iba rin kasi yung feeling pag nandun ka sa may busy street, no, very Japan. Pero kung ganito mainit, gusto niyo medyo malamig. Ayun na, ABC Mart. ABC Mart. Ay, ito rin pala. May ABC Mart. Ano kaya pinagkaiba, no? May ABC Mart na kulay red. Tapos may ABC Mart na kulay white. Ayun, no? ABC Mart Grand Stage. Mas malaki ba yung Grand Stage? Sige, dito muna tayo sa color red. Staff recommend. Ayun, meron silang 7.9 lang, oh. 6.9 nga lang to, eh. Ang mura nito. 2,000 lang. Puma, Converse, may Vans din sila dito. Mga 8,000 yen lang. Magkano lang yun? 3,000 pesos siguro. Ito ko ng Adidas. Ito 7,000 lang, oh. Men and women. Pwedeng pang babae, pang lalaki. 2,000 plus lang to. Mga 2,800, 2,700, 2,600, 2,500. Hindi ko alam. Ah, ang mura nito, 4,900. Ito yung mura. 4,990 lang. Parang wala pa tong 2,000 pesos. Mga 1,800, 1,900. Super mura niyan. New Balance naman tayo. 11. Ano ba magandang New Balance ngayon? Nike, Air Max. Ang ganda rin ito, oh. Ito, 530, oh. 11.8. Absorb. Yan, 530. 11.8 din ito. Ito guys, yung sapatos ko, mura na lang. Nabili ko siya itong 11. Yung dati niya pang price na 11. So magkano ko pa ito nabili? Mga 4,000, 5,000 pesos. Ngayon 5,900 na lang. 2,000 na lang. Nakakainis. Ito yung binili ko, no? Minsan kailangan mo lang talaga mag-abang ng ano, or mag-antay ng hindi siya maging luma na siya. Kasi nung binili ko to parang newly released nila. Kaka-release lang. Ang laki ng binawas. Parang kalahati na lang, eh. Pag nag-Japan kayo ngayong summer, oh, mura na lang. Pati ito, oh. Wala pang 2,000 na, or mga 2,000 pesos. Kasi 5,990, eh. I think yung pinagkaiba ng ABC na red saka ABC Mart na Grand Stage, mas mga bago yung kanilang stocks. Ayan, no, maraming mga new. So, mas bagong stocks sa ABC na white na Grand Stage. Ayan, no, puro mga new yung nakasulat. New, 509. Pero maliit lang din yung Grand Stage nila dito sa may station na to. Actually, magkakatabi lang sila, guys. ABC Mart, tapos Uniqlo, tapos syempre sister company kasi yung Uniqlo tsaka GU. Ito GU muna tayo. My favorite. Kasi mura. Mura at magaganda yung kanilang damit dito. Magkano to? 2,490. Ganito yung mga damit. Mahaba pa rin yung mga damit kahit summer na, no. Na-expect ko medyo mga t-shirt na lang, pero minsan kasi yung mga Japanese kahit summer maporma pa rin sila, no? Kahit summer minsan nagaganyan pa rin sila. Ah, ganda nito. Kaso parang mahal, 2,490. Wala sila yung mga naka-sale. Wala bang sale ngayon? Summer sale? Ay, ito meron ako. Meron ako nito. So, kakasuot ko lang last time. Tapos naglaba ako. So, suotin ko ulit to. Kasi nalabhan ko na yung ganyan ko. Yan, yung mga shorts, 1,490. Meron din ako nito. Meron din ako nitong yellow na to. Diba? Yung anak ko ngayon, damit ko mga 80% GU. Tsara, hindi naman.
Siguro half. Hindi naman. Basta majority. Majority ng mga damit ko is GU. Kasi alam niyo naman lagi tayo nagja-Japan. At every Japan ko lagi akong bumibili sa GU. Ay, ang ganito na. It's giving. Ay, pambabae pala. Kala ko pa lalaki. It's giving pang office. Oh. May ganyan ka na dito. 290 lang siya. So mga 500, 1,000? Really, please, please. Ito yan, mga pang girls na dito. Ito yung mga ano nila, outfitan ng mga pang babae guys. 1,990. Ito oh. Isang set na. Magkano to? 2,990. Kaso 2,990 top pa lang. 2,990 pang babae din to. Ganyan yung atake mo. Parang pang autumn na yan or pang winter na yan. Excited na ako sa malamig na weather. Mas gusto ko talaga ng malamig na weather. Mas nai-enjoy ko yung lugar pag malamig. Saka gusto ko yung naka-jacket ako. Mga tao naka-forma na. Wala masyadong kumakausap sa akin. No? Siguro doon tayo sa 2nd Street. Try nga natin maghanap sa 2nd Street ng mga pwedeng mabili. Medyo maliit lang yung unique yung GU nila dito sa may Namba, no. Unlike sa ibang mga GUs like for example yung sa Tokyo sa may ano nga ba yun? Shibuya. Sa may Shibuya, no, maraming floors, sa may Ginza. But I think dito naman sa may Dotonbori malalaki din yung GU. So, I think magkakapi na parang feeling ko yung energy ko hindi pa siya bumabalik sa kanyang 100% Super Saiyan energy. So kailangan ko ng kape siguro. Gongcha. Sige, milk tea. Pwede naman siguro milk tea. Ayan. Feeling ko ma-happy na ako sa ganyan. Parang kailangan ko lang ng drinks. Guys, nag-gongcha muna ako. Nakaka-happy. Parang feeling ko, kailangan ko ng energy. Gusto ko sana ng kape pero pwede na to. Pinili ko sa ulong tea tapos nagpa-add ako ng nata. Nag-Gcash lang kasi ako. So, nag-text kasi yung Gcash every time ginagamit ko. So, 255 pesos to. Ang sarap. Cheers. Yun guys, pabugso-bugso yung ulan. Kakatapos lang umulan, no? Kakatila lang. So yan, medyo basa pa yung lugar. So buti na lang din, hindi tayo tumuloy muna sa outlet shop. Kasi yung ulan pa, ano-ano siya. Pero based sa weather forecast, titila na naman siya ngayong hapon. Yan. Namba Marui. Nandito lang tayo sa Namba area. Pupunta tayo sa 2nd Street Shinsaibashi. Yan, umaaraw na siya. Sana hindi na umulan-ulan. Guys, we're back dito sa busy area ng Shinsaibashi, no? Yan. Marami na namang tao. Kamakura. Di ba parang ang Kamakura ba is city or prefecture siya ng Japan? Yung napuntahan natin before, Kamakura ba yun? Yung may mga panda, black panda. 551 hooray. And baka meron kayong mga upcoming trip sa Japan ngayong September na pala. September, October. Malapit na mag-autumn. Ang swerte ng mga pupunta dito sa autumn. No, mas ako na yung weather. Tapos mas maganda na yung mga puno-puno. Gusto ko mag-Hiroshima sa autumn. Hindi ko alam kung kaya ng schedule ko. Kasi na-enjoy ko talaga yung Hiroshima. Though, ang init lang talaga. Sabi ko, paka-init pero ang ganda. Parang ang sarap maglakad-lakad dun during autumn. Yan, may malaking ABC Mart dito. Tignan natin kung mas mura sila dito. Mura lang, 6,990 lang. Air Max. Fila. Mura lang din mga 7, 8, 9. Guys, pumasok ako sa Onitsuka Tiger kasi ang daming tao lagi dito. Yan, 19,800 yen. 16,500 yen. Tingnan nyo, sobrang dami laging tao dito. Kahit anong oras ka magpunta, laging maraming tao. Japan exclusive. Meron silang Japan exclusive. Dito mas may takong. Yung kanina para mga flat lang. 22,000 yen. So magkano yun? Mga
8,000, 9,000. Na tataka ko bakit sabi ko parang sobrang sikat na sikat yung Onitsuka Tiger dito sa Japan at ang dami laging tao dyan kasi mura na pala siya. Dito sa Japan mabibili mo lang siya ng mga 8,000 pesos, 7,000 pesos. Tapos nag-check ako sa Philippines, ayan o, Onitsuka Tiger website ng Philippines. Ang isang mga ganyang shoes pala umaabot siya ng 16,000 pesos, 17,000 pesos, 11,000. Ayun yung mga ganyang shoes, 9, 13. So parang mapapamura ka talaga sa sobrang mura niya. Napapamura ka dito sa makakamura, sorry, mali yung grammar ko. Makakamura ka kapag dito ka sa Japan bumili. Kaya pala ang dami laging tao diyan, no? Hindi wala kasi akong ganyang sapatos, hindi ako familiar din sa brand. Ay hindi ako familiar kung ano yung feeling ng sapatos, kung masarap ba siya sa paa. Kasi wala akong ganung sapatos, pero inaanuhan siya ng marang tao, maraming bumibili. So pag mag-Japan kayo, yan, mas mura kung dito kayo bibili. Okay, nakita ko na yung 2nd Street dito sa may Shinsaibashi, no? So medyo nasa itaas lang siya yun, no? 2nd Street, nasa 2nd floor din siya. Nandito lang siya sa busy area na to yung may bubong, ayan. I-Google map nyo na lang. Tapos, akyat tayo doon sa taas. Marami din mga parang westerners, mga foreign na pumupunta sa store na to. Ayan guys, nakapasok na tayo sa 2nd Street. Ayan, 3,300 lang to. 3,300 yen. Anong garments engineered? Hindi ko alam yung brand. Vintage Champion. So, ito, Ralph Lauren na mga polo. 5,900 lang. Mga 1,000 ba yun? 1,000 pesos. Mga Ralph Lauren na to. Kano to? 2,900? 290 lang. Kano lang? 1,000 na 1,000. 5,900 pala to. So ito mga 2,000 pala. Sorry. Ito 2,000. Ito yung 1,000 lang. Or mga blue lang para for autumn, for winter. Ito yung mga fashionista kayo. Kung ma-fashion kayo sa buhay. Ala, sorry, nahulog ko. Magkano ba? 8,900. Ito mga pang-autumn na ito eh. Coat Burberry social. Magkano yung mga Burberry? Yan. 22,900. Siguro mga 5,000 pesos. Pero 5,000 pesos Burberry na yan guys. Hindi natin alam kung magkano yung original price niyan. Baka mga 20,000, 30,000. Ang dami. Yan. Kung maano lang kayo magsaliksik ba tawag? Magganon-ganon, maghalongkat. Ganon, maghalongkat. Even mga sandals. Ito, 900 yen na lang to. Itong parang ano ka, tiger, leopard. Ladies denim pants. Ito 1,300 lang. So, 500 pesos lang to. Cute. Pwede kang mag ano dito. May black. 500 lang to. Oo nga, mga ganun lang. 500, 600 pesos. Hoodie. Meron din sila mga bags. 900 lang. Di magkano lang to? 300 plus. So, guys, parang di sila mga ganito mga shorts. Magkano ba to? 500 lang oh. So mga 200 pesos na lang to. Or less. 100 plus. Kung masipil lang kayo maghalongkat. Guys, tignan nyo, meron sila mga pants dito. Mga Uniqlo oh.
Uniqlo pants. Ito 900 lang. Sobrang mura nito. So magkano lang to? 300 plus pesos. Medyo namimiss ko na nga rin mga maong-maong. Kasi baka hindi to kumasya sa akin. Magkano ba waistline nito? Ayan. So, meron sila yung may mga design na. Kung gusto nyo may mga kano yung may mga design. Same lang din. 900 lang. 300 pesos lang. Sobrang mura niyan. Uniqlo din ba ito? GRF. Ano yung GRF? Even yung mga ganitong pants nila. Di ba parang may mga ganitong pants sa Uniqlo, H&M. 900 lang din, ano ba? 300 plus pesos. 400. Pili lang kayo ng gusto nyong design. Parang gusto ko tuloy ito. Yun, may mga iba-ibang prints ng pantalon dito. Ang mura lang. Alam nyo guys, nagugutom na naman ako. Pero anong oras? Alas 3 na rin kasi. Kumain ako alas 11. Parang brunch. After 4 hours, gutom na naman ako. Pero feeling ko, isa sa mga reason kasi dahil sa 7 days namin na work trip, as in buffet kami, yung every breakfast namin buffet, every dinner namin buffet, lunch lang kami hindi nagbo-buffet. So parang yung chunk ko, nasanay siya na lagi kami kumakain ng marami. So ngayon parang ang bilis ko magutom tuloy. May Yoshinoya dito. O hindi pa ako nag-Yoshinoya this trip. Tara, Yoshinoya tayo. Or gusto yung Sukiya. May Sukiya dito eh. And we're back to the Starbucks. Dito may Sukiya. Dito naman may Yoshinoya. Saan ako kakain? Sukiya na lang. Parang na-miss ko yung beef tas may cheese sa Sukiya. Yun yung favorite ko sa Sukiya. Sukiya, let's go! Kung magti-take out kayo dito, but ayan, take out, dito ba? Dito pala. Pag dine in dito yata tayo. So, English when you order gyudon or curry. Parang gusto ko rin ng curry. Wait lang. Parang gusto ko rin ng fish eel. Ano ba yan? Ang dami kong gusto sa life. Okay guys, our second lunch. Charing merienda plus lunch. So, since nagkikrave ako ng fish eel tsaka beef, ito na lang. Meron silang combo. Tapos, nag-order ako ng miso soup plus vegetable and may extra ano pala. Ang dami ko lang beef. So, lahat to is 1,580 yen. Siguro mga 500 or 600 pesos. Medyo patay na oras ngayon, alas 3, so wala masyadong tao. Pero during mga lunchtime or dinner, sobrang daming tao. That's why I love Japan kasi very solo traveler friendly talaga dito. No? Namiss ko mag-miso soup. Sa mga buffet breakfast namin ng Creatorverse, lagi ko nag-miso soup kasi ang sarap. Ang sarap. Dati nawi-weirduhan ako sa lasa ng miso soup. Pero nang lagi ko siya nang kinakain, ang sarap niya na. Hindi rin ako mahilig sa seafood, pero yung Japan talaga nagpa-inlove sa akin sa seafood. Kita niyo ba? Sobrang lambot eh. Sarap! My God! Nakakain na ako dito sa kanit sa Sukiya before. Mas masarap yung luto nito ngayon. Siguro dahil parang fresh na fresh. Panalo yung fish eel niya yun. Beef. Nakakailang Japan na ako pero hindi talaga ako nauumay sa Sukiya, Yoshinoya, Matsuya kasi sobrang budget friendly and at the same time sobrang sarap. Cheers! Sarap. Meron na ring libreng tsaa. Sarap. Feeling ko nga hindi pa nagsisink in sa akin lahat ng emotions ng Creatorverse. Yung mga napanalunan ko na award, ganun. Hindi pa siya talaga sobrang nagsisink in sa akin. Pero after nung awards night, parang
the next night before after. Parang may bathtub kasi yung hotel namin sa Hilton. So nasa bathtub lang ako. Like nakikinig lang ako ng mga praise and worship song. Tapos parang umiyak lang talaga ako. After the awards night, parang yun, umiyak ako kasi hindi ko in-expect na yung mga bagay na ganun. Imagine, parang yung mapasama ka pa lang sa Creatorverse, alam mo yun, parang siguro 20,000 yung lahat ng content creators sa buong mundo sa Klook. Kasi mapili ka dun sa top 100 to join the Creatorverse. Parang imagine, parang sobrang malaking bagay na yun na makasama ka pa lang sa Creatorverse. Parang sobrang laking bagay na yun. Tapos yung parang manalo ka pa ng award, parang makatungtong ka sa global stage. Parang hindi ko alam kung paano ko ipaprocess yung mga nangyayari sa life. Alam mo yun, parang ang daming mga magagandang nangyayari sa buhay ko talaga lately. Kaya parang minsan gusto ko lang mag-slow down like ganito, i-process yung mga nangyayari. Tapos parang ako hindi rin ako masyadong mahilig sa mga group na trip, di ba? Kasi gusto ko talaga mag-isa ako. Pero yung Creatorverse, sobrang na-enjoy ko siya. Na after the Creatorverse, parang wala akong energy. Parang hindi ko alam paano magsisimula ulit. Sobrang na-enjoy ko yung company ng Team Philippines. Sobrang thank you Team Philippines. Like, mas nakilala ko sila. Yung totoong sila, like, behind the camera. Ang saya lang. I will be very honest with you. Actually, after nitong Creatorverse lang, like, 2 days after, may isang brand na nag-o-offer sa akin ng work. At medyo mataas talaga yung parang fee, ganun. Kasi ako minsan nahihiya din ako nataasan yung fee ko talaga. Pero binigay nila yung fee na yun. Kaso parang feeling ko talaga hindi pa ako ready na feeling ko ang dami nangyayari sa life ko ngayon na I wanna slow down. Parang ayoko kasi na parang masyado akong nagiging gahaman sa mga blessings. Baka hindi ko na ma-enjoy. So sabi, naging honest naman ako sa kanila na parang may trip kasi ako ngayon, and then itong Klook din, marami akong reels na kailangan kong gawin for them. May 3 akong reels na kailangan gawin. So sabi ko, as much as I want to, parang hindi pa kaya ng schedule ko ngayon. Pero sabi ko naman, kapag may mga future campaigns kayo, like willing naman ako. It's just ngayon parang there's a lot on my plate at the moment. So gusto ko lang mag-slow down muna, magpahinga kasi nakakapagod din talaga. Nakakapagod din yung, imagine 1 month ako sa Australia, tapos after yun, nag-Creatorverse. Parang feeling ko, wait lang, pahinga lang ako saglit. Pag na-recharge na ako, babalik tayo sa ganap sa life. But sobrang grateful lang ako sa mga nangyayari sa buhay ko. And I'm grateful na meron akong community na nandyan kayo guys to support me. Like, sobrang ramdam ko na yung support at pagmamahal nyo sa mga messages pa lang, sa pagtatag nyo sa akin, sa pagka-comment nyo. But yung award na yun na natanggap natin, parang na-reaffirm niya or na-revalidate niya talaga kung gaano yung pagmamahal na binibigay nyo sa akin. So, thank you so much. Because of just that, mag-cheers tayo. Misusu. Cheers guys. Thank you so much for all the love and all the support. And sa lahat. Thank you for, sobrang thank you sa lahat-lahat talaga. Kasi I think it's human nature na if may na-achieve tayo, human nature yun na parang hindi tayo tumitigil. Pag may na-achieve tayo, hindi tayo nakakontento, achieve, lagi tayo may bagong goal, which is valid. But now, parang sabi ko, wait lang, pahinga muna ako. Like, i-feel ko muna yung moment. Kasi parang feeling ko, hindi ko na nararamdaman yung mga achievements, gano'n. Kasi parang sunod-sunod yung trabaho, sunod-sunod yung tanggap ako ng tanggap na kung ano-ano. Sabi ko, okay, maybe this time i-enjoy ko muna. Kaya kung mapapansin nyo rin yung Creatorverse ko, 7 days kami doon pero parang naka-isang vlog lang. Tapos after ng Creatorverse, nagpahinga din ako. Parang I also need time to recharge kasi hindi pwedeng ariba lang ng ariba. I know naman na after ko ma-recharge, like, back to being workaholic na naman ako. Kilala ko naman yung sarili ko, sobrang workaholic din ako. No, I just wanna enjoy this time. And yung mga ganito, yung mga alone time ko. Actually, ito yung mga nagpapa-recharge sa akin. Kailangan ko ma-recharge yung battery na mag-isa lang. Wala masyadong kausap. Kayo lang, camera. Pwede ko magawa yung bagay
at my own pace. Ganun, hindi ako na magmamadali, hindi ako na-pressure. Guys, it's night time na, no? Kanina naglakad-lakad lang ako around the area, nagtingin-tingin ako ng mga shops, hindi na ako nag-vlog. Then, umuwi lang ako sa hotel to freshen up. Actually, parang hindi pa rin ako ganun ka nagugutom. Magdi-dinner ba tayo? Kasi medyo late na rin yung kinain ko kanina, no? Alas 3 na. So, ngayon, it's currently 8. Alas 8 na ng gabi. Ay, matagal na rin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 hours after yung last ko nakain. Ba't ba ako nagugutom? So, dito naman ako naglakad sa ibang street. Hindi na ako doon sa mataong Dotonbori. Tingin tayo kung ano yung... Yan. Yun yung nakakamiss sa Japan no, pag mga ganyang street. Tignan nyo, oh, mga local na food. Tas lagi may nakapila. Vibrant lagi yung atmosphere. Yan, andun yung Dotonbori sa area. Kitang-kita dito kung gaano kadaming tao doon. Try natin maglakad sa ibang sides. Dito gusto niya? Or how about here? Maganda rin to. Ay, sakto nag-message si Ari. Si Ari yung Chinese na nakilala ko dyan sa hostel. Tatlo sila, no? Si Ari, si Pablo, tsaka si 6ix9ine. Ang pinaka-friend ko talaga si Ari kasi siya yung nakilala ko talaga dyan sa hostel. Tapos, in-introduce lang niya lang ako dun sa dalawa. Nag-message siya. Sabi niya kung gusto ko daw sumama sa kanila. Ah, okay, mamaya. May pupuntahan sila mamaya. Kung gusto ko daw sumama. Sama ba tayo sa kanila? Pero siguro hindi na ako mag-vlog pag sumama tayo. Feeling ko magbo-bar to sila. So yun guys, sabi niya, me and my friend plan to go to the club tonight. Do you wanna come? Yes, sure. What time? Gila Club. Mamaya pa daw mga 10 or 11. Hi, hello po. Hi, gusto niyo mag-hi sa video? Hello! Hi! Sabi ko na parang kami. Super fun ko. Ay, nice to meet you. Sabi ko na dito pa si Marvin. Sabi namin, Yung message ko. kasi sabi na nung una, nasa Tokyo ka daw. Sabi niya, hindi tayo pupunta ng Tokyo, Kyoto, tsaka Osaka lang. Nag-Tokyo kami, Hiroshima, das Osaka ngayon. Mag-Kyoto ako bukas. Kami din Kyoto. Kayo din? Picture. Ay, sure. Bye! So yun guys, I think sasama ako. Sige, sama tayo sa kanila. Pero magko-Kyoto kami bukas. Sige, okay lang. Ano na lang, wag na lang tayo masyado mag-inom. Ano lang tayo, pabebe na inuman na lang. Siguro kailangan natin kumain, baka magutom ako. Ay, para baka mag-inom mamaya. At least may laman yung tiyan. Pero hindi ko talaga alam kung saan ako kakain. Diba, masaya lang maglakad-lakad. In fairness, hindi siya masyadong mainit tonight. Yan ang mga yakinay ko. Pero pahinga muna ako dahil yung cholesterol ko. Feeling ko dami ko ng beef na nakain sa Japan. Ayun, maganda rin yung hotel na to. Joytel. Hey! May isa pa ako nakitang APA hotel na naman guys. No? Marami kasing APA hotel dito. Maganda rin yung location nito. Oh. Malapit lang sa Dotonbori. APA Namba Shinsaibashi. Parang maganda yun kasi Namba tsaka Shinsaibashi. Sobrang parehas sila magandang area. So ito nasa gitna siya. Dotonbori na dun. Pwede nyo i-consider no? APA Namba Shinsaibashi. Magkakatabi lang talaga yung APA Hotel. Diba yung nadaanan natin na APA Hotel? Tapos meron na namang APA dito. APA Tepatse. Wala, lakad lang ako ng lakad kasi hindi ko pa nalalakad yung area na to. Doon lang kasi ako lagi sa may busy area. So I want to explore the ano naman. The other side. The other side. Yan ang Hotel K6. Ang daming pwedeng hotelan nyo dito. Hindi talaga ako sobrang nagugutom. So mag-convenience store na lang ako. Doon na lang ako kakain sa hostel. So bilhin na lang tayo ng mga kung ano-ano dito sa Lawson. Ay gusto ko ng vitamin C. And pag nagja-Japan ako guys, lagi ko naman pinapakita sa inyo to. Ito yung lagi kong binibili. Vitamin lemon. Pero sabi ni Ari, ito daw, maganda rin to. Sige nga, try ko to for a change. Focus Sapporo. Ito naman tayo. Parang vitamin C lang. And then, gusto ko rin ng Vita Jelly. Vitamin Jelly. Saan ba yun? Ito. Ito yung favorite ko. Vitamin 12. Pero meron naman sila dyang mga protein, mineral, energy. Kung nagkukulang yung energy nyo. So, ito yung lagi kong binibili. Also guys, my favorite. Diba? Lagi ko tong sinasabi sa inyo. Ohio. Favorite ko talaga to. Simple lang yung lasa niya pero I love it so much. Ohio, sige. Ano pang bibilin natin?
napapadami tayo ng bili pa. Nagko-convenience store eh, kasi kung ano-ano lang pwedeng makita. So guys, yung mga nabili natin. Ito na yung dinner ko. Parang, ano to? Parang sandwich na may karne. Tapos, favorite dessert, Ohio. Mga vitamins, and then Coke. Dito ka nakakain sa hostel. Nasabi ko ba yung name ng hostel? Wise Cabin. Lagi kasi ako dito nag-stay. Every time nag-Osaka ako, tapos nag-hostel ako. Dito ako nag-hostel kasi sobrang ganda ng location. Cheers guys! Ano yan? Hindi ka magat yung patty. Hindi siya chicken. Yan. Beef croquette. Hindi ko alam kung ano yung croquette. Beef croquette. So lang. So guys, I think tatapusin ko na yung video. Cheers muna tayo sa favorite dessert ko dito sa convenience store Ohio. Cheers! I'll see you again in the next one. Ingat kayo dyan. Bye-bye!